Ikaw, anong culture shock mo dito? Nanibago ka, saan ka nanibago? Mahalang grocery. Pero lalo na sa bahay, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, parang Cayman Islands na yung pinakamahal na, mataas na cost of living. Yo, what's up? Kamusta mga kabayan? Ngayon ay February 7, 2026 at Sabado ngayon dito sa Cayman Islands at ang oras na ngayon ay 1:11 PM na ng hapon. Pupunta kami ng East End ngayon para kumain sa fish fry. Wala pa kami idea kung ano yung dadatnan namin doon. Hindi pa namin alam actually kung saan kami kakain. Sobrang biglaan lang nito. At kasama ko ngayon si Mrs. Pagkain ka naman sa vlog ko. Ayan, walang iba kundi si Jean Myrtle. Hi. Jean Myrtle Villaruel. Wow! Kakakasal lang kasi namin mga kabayan. November 15 last year. Dito na kami nagkakilala way back 2023. 2 months din ako ng ligaw. Napakabilis. At naging kami na agad. And then after a year, na-engage kami. And then after months, kinasal na agad kami. Ganun kabilis. Iba na kasi pag naramdaman mo para sa'yo talaga isang tao. Nandito na kami ngayon sa Boden Town. Grand Cayman po kasi mga kabayan. Napakaliit lang nito. Malilipat mo lang halos yung buong isla ng 1 hour to 1.5 hours ganun. So galing kami sa Georgetown. Pag pupunta ka dun sa bandang taas, ang tawag dun ay yung West Bay. Puntahan natin yan minsan. Pero ngayon, palayo tayo. So, yun yung tinatawag na East End. So, pag pumunta ka pa dun sa side na yun, sa left side, yun naman tinatawag na North side. Ngayon, pagpunta tayo sa East End, at yun nga, mag-fish fry tayo ngayon. At syempre, meron din tayo pag-uusapan ngayong araw. At yan ay, ano nga ba yung mga dinatnan ko pagdating ko dito sa Cayman? Dumating ako ay July 8, 2023. Yun yung unang sakay ko ng aeroplano. Yung nag-abroad ako. Unang sakay ko ng aeroplano tapos Cayman agad. Bale nakailang lipat ako ng aeroplano. So from Philippines to Singapore, isa. And then Singapore to Heathrow, isa ulit. And then Heathrow, papunta dito, tatlo. Bale tatlong aeroplano agad yung nasakyan. In-expect ko nga na isla siya. Ang currency nga pala dito guys is KYD. If I'm not mistaken, parang top 8 sa buong mundo babe. Ang currency ng Cayman Islands na pinakamalakas. Ang katumbas niya sa US dollars ay 1.2. Fix yun. 1.2 is equals to 1 KYD. In short, mas mataas sa United States dollar. Kung i-convert mo naman yung $1, 1 KYD into peso ay yun ay equal to 68, 69, ganyan. 69 siya ngayon actually. Doon sa mga tao naman, i-expect ng mga tao dito, syempre bukod sa locals, unang-unang pinakamaraming expats dito is Jamaicans. Pangalawa na dyan ng mga Pinoy. Ganun ka din dito mga kabayan. Napakaraming Pinoy dito sa isla. Parang 6,000 mahigit na ata. Almost 7,000 na babe. If I'm not mistaken. Around 80k na yung kabuuan tao dito. Kasama na din yung mga locals. Siguro pinakang nanibago ako sa kalsada. Napakaliit lang ng mga kalsada. Marami ding traffic lights actually. Pero hindi gaya sa atin na sobrang dami talaga. Ang marami dito ay roundabouts. Kung alam niyo yung monumento sa atin dyan sa Pilipinas, ganun ang marami dito, roundabouts. May malalaki, may mga maliliit. Pero ayun, same din kung paano mo siya gamitin. Kasi nagdadal tayo ngayon sa left side ng kalsada. Diba dyan sa atin sa Pilipinas sa kanan, dito sa kaliwa. Napakarami mga kabayan, kakaibang rules dito. Pero kung matagal ka naman nag-drive, hindi ka na ganun mag-a-adjust. Sa pagkain naman, para siyang western country din na hindi ganun uso dito yung rice. More on siya na vegetables at the same time. Seafoods, ganun. Nandito na tayo ngayon mga kabayan sa East End. Sabado ngayon dito pero medyo marami sasakyan. Kita nyo naman napakalinis ng mga kalsada dito, diba? 1:21 PM na ngayon kaya mainit na. Noong mga nakaraang araw mga kabayan, napakalamig dito. Parang almost 1 week
ilang almost 2 weeks na sobrang lamig dito, which is hindi siya ganun ka-common dito. Kasi simula nang dumating ako dito kahit ganitong panahon, napakainit pa rin talaga, pero yung mga nakaraan linggo napakalamig. Parang umabot ng 21 degrees Celsius yung lamig dito. Malamig na yun sa totoo lang. Ngayon ay pupunta nga tayo sa fish fry. Hindi pa namin na-try mag-fish fry before. Bigla lang namin naisipan. So, tara samahan ako mga bayan at mamaya ay magtsikahan pa tayo. Yeah! Oh, ito naman. Masarap dyan. Hindi ko alam kung ano masarap. Pangin dito guys kung gaano kaputi. Ayo. Ano nga ibon yun? Mga paintings pa dito. Nasabi mo na babe? Yung order mo? Di pa? And then 1 shrimp and 2 lemonade with no ice, please. So 1 snapper rice and beans and 1 snapper with shrimp. Shrimp with plantain. Yan, noise kasi 2 linggo kami may ubo. Sobrang lala mga kabayan, parang COVID ganun. Tapos pabalik-balik, nakakainis. Gumaling na kami, tapos bumalik pa ulit. Ang ganda naman dito. Oy. Oh, meron pa silang ganyan. Ayan. Magbabibrate yan parang yun sa mga fast food. Tingnan mo, may ibon doon na malaki. Oh. Ayun, ano kang ibon yun? Pelican? Hindi. Yung fisher ring, maliit lang yun. Ang ganda dito Ito yung pupuntahan namin dapat dati pero yun na, walang sarado. Ikaw, anong culture shock mo dito? Nung pagdating mo dito, anong nanibago ka? Saan ka nanibago? Mahalang grocery. Ayun, mahal ang bilihin dito mga kabayan. Kahit malaki ang palitan, malaki ang currency dito, malaki rin ang cost of living dito. Hindi lang sa grocery, lalo na sa bahay, di ba? Tirahan sa apartment, yun. Mahal. Hanggang ngayon, tumataas siya. Kung hindi ako nagkakamali, parang Cayman Islands na yung pinakamahal na mataas na cost of living. Parang Cayman Islands yung number 1 sa buong mundo. Check nyo mga kabayan. Naalala ko, noong unang mga week namin dito, 5 kasi kaming magkakasabay na Pinoy. Naghahati-hati kami sa 3 cup na rice. Bakit? Para magtipid? Oo. Sino man yung padaling yun? Hindi lahat kayo nangayayat. Noong mga unang week lang nagtatawa kami. Tapos yung post namin, dinalan kami ng isang ganyang kalaking rice para makatikim kami ng rice. Kawawa naman kayo. Ang gaganda ng trabaho nyo, tapos 3 cup lang ng rice, ilang cup lang ng rice yung pinaghahati-hatian nyo. Kasi wala kaming baon. Sabagay, dito, wala akong pera. Nangutang kami sa boss namin. Kailangan mo, pinera muna kayo parang pang 1 month. Oo. Di naman ako gano'ng katagal, pero check natin. Anong oras mo dito? Mga 3 minutes ago. So ano pa yung naisip mo na culture shock? Culture shock? Ako yung isa pa yun bukod sa mahal na bilihin at mga gastusin dito. Sa pagkain, nanibago ako mga kabayan. Parang pagkadating ko dito, 1 buwan akong constipated. Oh? Tapos madaming pagkain. Hindi kasi ako sanay na kumakain ng madami mga kabayan. Nung nasa Pinas ako, ang payat-payat ko, butot balat ako. Tapos hindi ako mahilig kumain, babe. Hindi ako mahilig kumain. Dumating ako dito, tumakaw ako. Tapos nanibago ka? Ayun, sarap naman mapagkain namin palagi. Doon pa ako nakatara ka na kuya nun. Pero 1 buwan ako constipated, mga kabayan. Anong ginawa mo? Nagpabili na ako ng Basta yun yung pinapasok sa Yun na. Tapos, nagka-COVID na ako sa Pinas. Pagdating ko dito, nagka-COVID pa ako. Tapos, ayun, sa balat. Ayun, hanggang ngayon, meron akong sa balat. Mga kabayan, tingnan nyo, yan. Dati pa yan, 2023 pa yung mga ko sa balat. Hindi
Hindi siya gumagaling. Meron akong ointment na nilalagay. Nawawala naman siya. Pero pag nag-switch na ulit yung panahon, parang mainit o malamig, parang malamig o mainit, bumabalik siya. Tapos, ayun, nakakatuwa dito kasi kahit saan ka pumunta, tapos syempre, iba't ibang lahi dito. Mga Jamisan, Pinoy, Nepalese, Indian, yan, yung mga common nationalities dito. Kahit saan ka magpunta, tapos may mga kasalubong ka na stranger, igigirit ka nila talaga. Parang tatangungan ka nilang ganun. Yung isa sa nakakatawa. Unlike sa atin na parang pag tinanguan mo, parang yabang naman ito. Nababastusan pa sila. Dito hindi. Parang nire-respeto nila yung isa't isa. Kahit yung mga locals dito, ganun din. Talagang makikita mo sa kanila yung respeto sa isa't isa. Saka ano pa, puro beach, walang matataas na building dito. Siguro ang pinamataas na building dito is 12 stories. Pero sa town mismo, pinaka-max na yung 10 stories. Tapos yun, linggo-linggo, wala kang ibang gagawin, kundi get together with tropas, ganun, inuman, ganun. Beach, yun lang yung pupunta mo dito. Walang malalaking malls dito. May mga mall din pero sobrang lili. Department store dito, sobrang 1P lang. Isa nga lang ata department store dito, J. Michaels. Sobrang dami na dito, culture na kakaiba talaga. Pero para sa akin, isa sa pinaka best experiences ko sa buhay na makarating na abroad, makapagtrabaho abroad. Kasi natuto ako makapag-interact sa ibang tao, sa mga may lahi. Ganun. The same time, natuto akong makisalamuha at mag-adapt ng panibagong environment. Bubuyog. Hindi lang ako nandito, bubuyog. Oh, ganyan pala yung fried plantain nila. Plantain. Ito ay Coleslaw. coleslaw. Sauce. Fried shrimp. Fried shrimp. Ooh, with the char. Escovitch talaga. Ay, escovitch. Lemonade. Isa pa sa culture shock. Hindi ganun kauso dito yung kutsara. Sige, tingnan mo. Sarap. Ano yung lasa? Ano yan? Ano yung isda yan? Shrimp. Shrimp? Ano lasa? Lasang shrimp? Yummy. Tingnan mo. Wala na yata ang shrimp eh. Yummy. Fresh. Sarap. Ang sarap mga bayan ng isda. Sobrang sariwa na. May sasabihan ako. Walang sabihin. Taga Portugalera ka pero hindi ka marunong maghimay ng seafood. Hindi ka marunong maghimay ng isda, ng crabs.
Busog na. So good. Sobrang sarap. Wala lumamig. Ang ganda dito ah. Doon kami kumain, mga kabayan. Colorful. Napakasarap. Solid. Perfect. Perfect Saturday. Yeah, perfect. Bundat o bundat? Punta tayo Starfish Point at i-set up natin yung mga beach chair natin doon. Let's go. The moonlight shines so bright. I wish that I could close my eyes and drift into a comforting sleep as I lie here beneath my sheets. Kita ko baby yung mga yun? Thinking about what Stingray City yan. and all the moments that I've missed. But one thing that I'm sure of is